Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa tayo naroon, saan man sulok ito ng mundo. Sana'y naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, komentuhan po natin mga kababayan, about po sa confidential fund. Naglabas po kasi ang COA ng report about po sa confidential intel fund po ng Pangulo ay sobrang laki po ng gastos o ginastos po nung nakaraang nung nakaraang taon po 2023. Hindi po ito bababa sa sinasabing 4.56 billion mga katambay. Samantalang sa Vice President, gigil na gigil po sila. Questionin, hanapan ng korupsyon ang 125 million confidential intel fund. Samantalang po sa Pangulo, hindi bababa sa 4.56 billion. Wala po ritong yaw-yaw ang mga politiko. Ibang klase, no? At pag-usapan din po natin, dahil nga po Pangulo na po yata ang ating Pangulong Marcos, ay pati po ang mga kaso po ng sinasabi pong mga ill-gotten wealth ng pamilya, lalo po ng Pangulong Marcos Sr. at First Lady, ay ibinasura na po ng Sandigang Bayan, mga kababayan. Malinis na po yata sila sa haba ng panahon. Ito po, unahin po natin, komentuhan at pakinggan ang walang kamatayang pinag-uusapan sa ating bansa, ang confidential fund, lalong-lalo ng Vice President. Samantalang sa confidential intel fund ng Pangulo, tahimik po ang lahat, lalong-lalo po ang Makabayan Bloc, ang mga sumusuporta po sa CPP, NP, NDF, nananahimik, lalo ang mga media, mga katamay. Walang tanong, walang question kung ito ba'y nagamit ng tama. Ang mga resibo, nasaan kaya? Ito po, pakinggan po natin ang balita. Isiniwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds noong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Sa breakdown, gumastos ang OP ng 2.25 billion pesos para sa confidential expenses at 2.31 billion pesos para sa intelligence expenses. Ang confidential funds ay nakalaan para sa surveillance activities ng civilian agencies, habang ang intelligence funds ay para sa intelligence gathering na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Hindi po ba? Yan po ang pinagagamitan ng intelligent at confidential fund. Diba? Una-una, seguridad ng bansa. Diba? Sinabi na po nga dati natin yan at tinalakay na rin po natin yan. Diba? At pati po si Atty. Sal Panelo, pinaliwanag. At ang ombudsman po na si Samuela Martires, pinaliwanag po. Pero po ang mga mambabatas natin, lalo ang Quadcom sa House of Representatives, ay hindi po sila naniniwala. Kaya po hahanapin po natin yan kung paano po nila naman iimbestigahan ang sa presidente. Kung ito po ba ay tama at nasaan din po ang mga resibo po ng 4.56 billion na paggamit po ng presidente ng bansa. Hintayin po natin yan at itatanong po natin yan sa mga congressman, lalo po sa committee o dito sa binuo pong Quadcom, mga katambay, ibang klase. At bago po natin, isunod na rin po natin ito pong kabila naman po, sa pamilya Marcos pa rin po. At marami pa po sila sa dating Senadora Enrile, ngayon po yung Secretary Enrile, si Manong Johnny, puro na absuelto na po ito sa kanila pong kaso na ill-gotten wealth, mga katambay, mga ill-gotten wealth cases. Mga nakatagong mga yaman ito, mga tambay, at mga gastos, mga pera po ito, pinag-uusapan. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang dalawang kaso ng ill-gotten wealth laban kina Eduardo Cojanco Jr.,
Juan Ponce Enrile, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating unang ginang Imelda Marcos matapos bawiin ng gobyerno ang mga ito dahil sa mga negosyasyon sa compromise agreement at desisyon ng Korte Suprema. Ang civil case number 0033-A ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Philippine Coconut Authority at ng Coconut Consumers Stabilization Fund upang makuha ang First United Bank na tinawag ngayon United Coconut Planters Bank. Samantalang civil case number 0033-F ay tumatalakay sa maling paggamit ng coconut levy funds para sa pagbili ng San Miguel Corporation shares. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang isang bahagi ng civil case number 0033-A dahil sa reklamo ng Subic International Air Charter na patuloy na isinusulong ang negosasyon. Ayan mga tambay. Meron pa palang isa mga tambay, yung sa Subic po. Yung isa pa ron. Pero mga isang araw, dalawang araw, isang linggo, isang taon, wala na rin po yun. Basura na rin po yun. Di po ba? Ganyan po kasi, di ba? Sa ating bansa, napakarami po nangyayari. Marami po tayo nakikita sa Sandigang Bayan. Basta po mga politiko, mga kilalang tao yata, mga may pera, mayayaman, di ba? Napakadali po nilang linisin ang mga katulad po nito na graft and corruption, ill-gotten wealth, pandarambong, pagnanakaw, di ba? Napakadali po yan yata sa ating bansa. Mga ilang panahon lang po. Kasi nagiging politiko ka eh. Kaya ang nangyayari po yata, nagkakaroon po yata ng takipan, lagayan yata, at syempre po palakasan yata, at syempre po nasa kapangyarihan ka yata, kaya po magagawa mo lahat. Malinis ang iyong pangalan di umano. Katulad po nito, wala po. Kasama rin po ang kohangko. Ito po yata yung mga matatandang kohangko. Mga namayapa na po itong mga ito yata. Dahil ang dating Pangulong Marcos Sr. ay namayapa na. Ang nabubuhay na lang po sa ngayon ay si Manong Johnny. At syempre po ang dating First Lady Imelda Marcos. Pero sa kabila nun, malinis na po ang mga ilang cases po nila ng ill-gotten wealth, ang graft and corruption, mga kababayan. Napakagaling po yata sa bagong Pilipinas. Talagang wala kang ninakaw, wala kang ginawang masama sa pera ng bayan. Malinis na malinis kang politiko pagdating po sa panahon yata ngayon, mga kababayan. Di ba? Dahil nga po, nagkaroon na po tayo ng mga, nakita na po natin, nagkaroon na po tayo ng mga sumunod na nakita natin nangyari sa Sandigang Bayan. Di ba? Naabsuelto rin po kasi dyan. Sa mga kaperahan din po ang issue sa pera. Lalo po doon sa PEDAP issue. Di ba? Nakita po natin, may mga nakakulong pa riyan. Nakakulong sandali. Si Manong Johnny, nakakulong sandali. Si Bong Revilla, si Jingo Estrada, may mga kaso po yan. Pero naging may conviction pa nga yan di ba? Pero sa kabila kahit may conviction ka na, malaya ka pa rin. Nalinis mo pa rin ang pangalan mo. Wala ka pa rin ninakaw sa pera, sa kabangyaman, mga katambay. Ang tanong, saan naman kaya nila dinala? Ay, wala naman pong report. Ano naman po kaya? Saan pinagdala? Yung sinasabing mga budget, yung perang hawak nila. Wala naman pong nireport sa taong bayan na hindi namin ninakaw yan. Yung sa katunayan, yung pera, ito pinaglagyan namin. Ito mga resibo. Ito mga proyekto. Wala naman pong ganun. Di ba? Ang sinabi, wala lang silang kinuha. Wala kaming ninakaw. Walang ill-gotten wealth. Walang tagong yaman. Wala kaming pandarambong. Ganun lang po ang narinig natin na mga sa kaso nila sa Sandigang Bayan yata. Yung mga pondo na hinahanap natin ay hindi naman din po ipinaliwanag ng mga politiko. Wala po kasing public hearing kung saan dinala. Di ba? At isa pa, ito po, paano naman po kayo ngayon ipapaliwanag ito ng mga congressman, lalo po ng mga detractors po ng Vice President
Lalo po, di ba, napakarami pong detractors ng Vice President, mga detractors dyan. Paano po tayo ngayon magsasalita? Paano natin ipagtatanggol? Paano natin sasabihin na mas malinis ginamit ang confidential fund, intel pa ng Pangulo? Kung wala naman tayong inilalabas na mga resibo, pangalan ng mga ginamit na mga asset ng Pangulo, napakaraming pera niyan. 2023, naglabas na ng report ang COA, hindi bababa sa 4.56 billion, mga kababayan. Gaano kalaking pera ito? Ikumpara sa gigil na gigil, magtatatlong taon na, mga katambay, magtatatlong taon na sila. Ang mga politiko, hindi pa rin nila natatapos ang issue ng confidential fund ng Vice President at ang kanyang intel fund, lalo po yung sinasabing dalawang ahensya, isang Office of the Vice President at yung naging secretary po siya ng DepEd, mga kababayan. Hindi po nila tinatantanan ito. Yung pondo ng Office of the Vice President, siyempre yung naging pondo ng COA, confidential fund ng COA, confidential ng Office of the Vice President. Ibang klase po, mga kababayan. Ano kaya ngayon? Hintayin natin kung paano naman itatama at lilinisin po at napakalinis pong humawak ng confidential intel pa ng Pangulo. Dahil gigil na gigil po, lalo po ang mga sumusuporta, ang grupo po ng CPP, NPA, NDF. Ano kaya ang masasabi naman ng Makabayan Black dito? Mga kababayan, di ba? Dahil mismo sila ay nagsampa ng kaso by impeachment. Gusto nilang ma-impeach ang isang Vice President, itong mga makakaliwa. Kaya kung ito ay papatulan po nila, ay malilintikan po ang isang Pangulo ng bansa. Kasi, pinatulan mo ang isang impeachment ng isang Vice President about confidential intel fund, isusunod na po ng mga kaliwang grupo yan. 100%. Isusunod naman po ng mga kaliwang grupo ang confidential intel fund impeachment ng Pangulo. Bakit? Pinag-ubran yun Nakalusot na. Nakapasok na ang impeachment. Pinag-usapan na. Kinalkal na kung paano ginagasos. At isa ilalagay na po. Ipaalam na po sa publiko ang confidential. Ang confidential. Kung ito'y itutuloy. Ang confidential. Mabubunyag na po. Pati po mga pangalan na ginagamit pong mga asset. Ang mga seguridad po ng asset ay lalabas po yan sa publiko sila. Di ba? At kung yan ay pag-uubrahin, tuwan-tuwa po ang mga kaliwang grupo kasi madali na nilang patawan, gawa ng impeachment ang isang Pangulo. Di ba? Maganda po yan. Pabor po yan. Mainam po yan. Pabor po si Kamanong na imbestigahan din po yan. Dahil kung iniimbestigahan nyo po ang intelligent fund ng Pangulo, ng Vice President, na hirap kayong gawa ng korupsyon, di lalong-lalo na ito. Paano nyo ngayong iimbestigahan ng isang Pangulo ng bansa? At paano ito tututukan ng isang speaker na pinsan ng isang Pangulo, mga katambay? Kaya dyan po nagkakaroon po nga sinasabi natin, one-sided ang ating gobyerno. One-sided ang mga congressman. Ang House of Representatives, one-sided lamang. Yan ang nakikita ng mga Pilipino sa ginagawa ng mga congressman. Quadcom Committee, mag-iimbestiga kayo. Mag-iimbestiga kayo ng isang ahensya, isang opisina ng Office of the Vice President, pero hindi nyo naman iniimbestigahan ang opisina ninyo. Mismong mga opisina ninyo, confidential intel fund nyo, pondo ninyo, hindi nakikita at hindi naririnig ng taong bayan, mga Pilipino, na iniimbestigahan nyo. Ngayon, mismong COA, ano naman ngayon ay isasagot nyo? Dahil puro confidential fund ang laman ng balita na kailangan busisiin dahil mayroong korupsyon. Paano naman po ang nilabas ng COA na 4.56 billion pesos? Ano po ito? Walang investigasyon po rito, mga congressman.
Hindi po ba natin iimbestigahan ito yung sa Pangulo, mga congressman? Kahit po sa susunod na taon, dahil magbe-break na po, maghahalalan. Di po ba? Dapat po imbestigahan po ito. Dahil po, tinutukan nyo ng tinutukan ng Intelligent Fund ng Vice President. Kailangan po makita rin po ng mga Pilipino na maging patas po kayo, na ipakita nyo po sa sambayan ng Pilipino na kailangan din po ninyong kalkalin po ang pondo ng Pilipino sa Intelligent Confidential Fund. Dahil dyan nyo po dinala eh. Dyan nila dinala ang issue. Yan. Pangunahan nyo po yan. Umpisahan nyo na po yan. Di po ba? Dahil gustong-gusto po ng mga Pilipino. Dahil, dahil nga po naging biases po kayo. Naging bias po dahil sa pamumulitika. Yung sinasabi nga po ng ating Vice President, itong politically motivated, political harassment, siyempre, demolition job sa kanya, sa kanyang pamilya. Dahil nga po sa dami na natuklasan na korupsyon. Laging sasabihin ni Kamanong, yung sinabi ni Vice President na natuklasan niya korupsyon, lalo sa First Lady, sa pinsan, sa Saldico, yung institusyon ng House of Representatives, maraming natuklasan dyan ang Vice President. At ang mga Pilipino, marami rin natuklasan. Yung kanilang mga extraordinary, yung travel expenses pan, yung travel pa lang, confidential intel pa nila, extraordinary. Hindi natin alam. Wala tayong kalam-alam kung magkano po ang kanilang nakatagong libro, kung magkano po ang pera sa kanilang libro. Ano po ba pinagagastusan ng pera ng bayan na sila ang humahawak at gumagastos? Wala. Nada. Di mo ba? Kaya po dito, mga babayan, paano mo pagkakatiwalaan ng isang institusyon katulad po ng House of Representatives na masyado po silang one-sided lamang? Di mo ba? Nandyan po. Meron po pare-parehas na Intel and Confidential Fund. Pero tanging sa Vice President lang ang niluluto nila. Sunog na po. Hirap na hirap po nilang gawa ng korupsyon. Media mileage lang po. Talagang dinaan po nila sa media mileage ang pagpapabagsak sa isang Vice President, mga kababayan. Pero sa kabila nun, yung balik, di ba? Yung balik naman po, sa kanila tumatama. Sa kanila po yung impact ng pagbalik. Sinisiraan mo isang Vice President, pero yung pinakamalaking panira at pinakamalaking issue ay bumabalik po sa kanila. Real talk, di ba? Katulad yan, 125 million. Yung sinasabi naman po na meron din sa DepEd na how many millions. Pero naman ito, billions. Wala pang 1 billion ang pinag-uusapan sa Vice President. Samantalang ito, 4.56 billion. Billion. Nananahimik po ang mainstream media. Nananahimik po ang mga congressman. Nananahimik po ang mga makaliwang grupo. Nasaan ang yaw-yaw dyan ng convicted ng child abuse? Franz Castro, Brosas, Manuel. Saka yung isang tumatakbo po ng party list. Di ba? Si Reni. Si Attorney Reni. Si Reni Co. Di ba? Galit na galit po sa confidential fund ng Vice President. Kailangan daw po ma-impeach. Ano naman kaya masasabi ni Reni? Dito naman po sa 4.56 billion ng Pangulo ng Bansa, mga kababayan. Ano po sa tingin nyo, mga kababayan? Ano po ang ginagawa nila sa Vice President? Di ba? Ngayon, timing po. Gusto nilang i-impeach ang Vice President sa confidential fund. Lumabas naman po ngayon. Pinalabas po ng COA ang confidential fund po. Ang Intel Confidential Fund ng ang Pangulo ay napakalaki. Gurami lang.
yung pinakabutal, malaki pa nga yung butal ng sa Pangulo, 56, 56, di ba? 4.56 billion, mga katambay. Mga katambay, ibang klase, no? Kaya dito, talagang good luck na lang po. Good luck na lang po sa mga politiko, lalo po sa mga congressman, mga senador, na talagang wala pong ginawang trabaho sa bansa kung hindi po mamulitika lamang. Mamulitika lamang ng mamulitika ng 3 taon sa mga Duterte. Dahil nga, meron po kasi silang target. Tina-target po kasi nila na sila po ang susunod na maghahari, mamumuno sa ating bansa. Ayaw na po kasi nilang mawala ang kapangyarihang naibalik po sa kanila. Temporary lang po yan. Taong bayan po kasi ang naghahalal, hindi po mga politiko. Yan po ang totoo. Pero po ang mga politiko natin, ang gusto po nila, sila po ang masusunod, hindi ang taong bayan. Pagdating po sa power yata, kapangyarihan, hindi po taong bayan. Pero ang sinasabi nga natin, mas makapangyarihan ang taong bayan kisa sa mga politiko. Mga politiko, pwede pong i-abolish yan ng taong bayan. Dahil nangyari na po yan. Di mo ba? Nung mawala sa kapangyarihan ng mga Marcos, ng napakahabang panahon, nakabalik lang po sila dahil nung kasikatan at ang tiwala ng tao ay talagang majority ay nasa mga Duterte, napabango, naging kaibigan, lumapit, kinaibigan ang Marcos Duterte at niligawan ng isang ate, ang BP Sara, pinakiusapan para hindi na matalo at ayaw na matalo sa dating tumalo na Vice President Leni Robredo, ang dating Vice President. Ngayon, nakabalik sa pwesto. Ngayon, ang nakita po natin, iginanting utang na loob sa pagpapalibing din sa kanilang ama at sa pagbalik po na kapangyarihan. Ito po ang nahita ng isang Sara Duterte at ng isang Rodrigo Duterte sa pamilyang napakagandang tumanaw ng utang na loob. Napakaganda. History po ito. History po ng ating bansa na isang pamilya po tumanaw ng utang na loob sa kabila ng ginawa po ng nagbigay, nagbangon at binigyan ng pabor, makabalik sa pwesto, pabor, mailibing dahil hindi naman kayang ipalibing ng walang basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Pero ang nakita po ng taong bayan, napakagandang tumanaw ng utang na loob ng mga Marcos yata, Araneta, Romualdez sa ating bansa. Good luck na lang po sa halalan. Good luck na lang po. Dahil po, sanay na sanay po ang mga Pilipino, lalo po ang mga OFW, sanay na sanay po mag-plus sa inidoro ang mga Pilipino. Dahil po, tested na po yan. Nung mga panahong mayroon pong liberal, may kulay dilaw, may kulay pink. Sanay na sanay po. Ngayon po, yung sinasabi nga ni Kamanong, madali na po mag-plus ngayon kahit anong kulay ka pa. Dilaw ka ba? Pink ka ba? Kahit pula. Kaya pong i-plus ng mga Pilipino. 3 taon natin nakita kung paano po sila maglingkod. Gagawin pa ba nating 6 na taon? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Diba? Muli po, maraming salamat po mga kababayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa muli po mga kababayan, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.